Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ang hatol ay guilty. Oo. Ako na po ang naghahatol mga minamahal na si Vice President Sara Duterte. I think she is guilty. Bakit? Ay pumunta ang mga yawang, mga alay ni Sara sa Supreme Court. Oy, mga iday-idoy. Oo, sila hayop na Toryo na yan, Vic Rodriguez, diba? Oo, yung mga best friend ni Sara Duterte na sila Topacio, nag-file po ng petition for certiorari at gusto na po nila mga minamahal na i-dismiss ang impeachment complaint. Ang hearing hindi na po ituloy ngayong April 14 na paghahalataan. Kung usapan lang din na pang-aabuso, si Sara ang unang nang abuso. Inabuso niya ang pera ng taong bayan, inabuso niya ang pagbabanta, ang kapangyarihan, lahat inabuso niya. Tapos sasabihin ninyo na hindi na naman nabigyan ng due process itong si Sara. Oo, ang bilat sa iyong mga eroy. Diyos ko, nakakaloka. Ngayon, sige, basahin natin to mga minamahal. Grabe, oh. Sabi dito, okay. Manila, Philippines, lawyer allied with Vice President Sara Duterte have filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a writ of preliminary injunction before the Supreme Court on Friday, seeking to stop the ongoing impeachment proceeding against her at the House of Representatives. So ngayon, ano ba yung hanas dito mga minamahal? So okay, paliwanag ko sa inyo. Ano nga ba ang petition for certiorari? So, yung petition for certiorari, sa madaling sabi, kini-question nila yung validity, yung constitutionality na ginawang trial ng so-called mini-trial daw. Kahit hindi naman mini-trial, na ginawa ng Justice Committee. So, ang nagko-question yan mga minamahal, itong si Torion, si Rodriguez, sila Topacio, yung mga allied abogado ni Vice President Sara Duterte. Hindi yung isa-isa, yung mga so-called allied, kakampi ni Vice President Sara Duterte. So ngayon, naka-direct petition sila dito sa House of Representatives. I mean, dito sa Justice Committee. Diyan sila naka-direct filing na parang hindi po sinunod or grave abuse yung ginawa ng Justice Committee. Parang sinasabi nila na wala daw pong jurisdiction, parang pang-aabuso, fishing expedition, bias trial, bias hearing, 'di ba? Yung kanilang mini trial na kinanda. Ngayon, sabi ko naman sa inyo, even Jinky Luistro explained it already na they are not conducting mini trial. 'Di ba? Ang gusto lang nilang malaman yung defense mo, Vice President. Yung depensa mo, tungkol nga po dito sa mga complaints against sa'yo. Ano sila, manghuhula? Diba? Kasi sila, mga minamahal, titingnan lang nila kung merong probable cause or wala. So, para mahatulan ng guilty or not, titingnan nila kung merong probable cause. Ngayon, the problem here is hindi ka dumalo. Hindi ka umattend. Hindi ka nagpakita. No show cut. Yung sa madaling sabi, anino ka? Ngayon, ang punto ko naman dito, kala ko ba inosente ka? So, bakit hindi mo na lang explain sa tao na ito? Diba, yung side mo, ito, yung explanation mo, ito yung totoo, bakit hindi mo na lang yun i-explain? Kaso wala, mga minamahal. Instead na explain ni Sara Duterte yung kanyang, diba, yung kanyang defense, ang ginawa niya, nag-file yung kanyang mga abogado. Hindi yung isa-isa, yung kanyang mga kaintae, na abogado, dito nga po sa Supreme Court. They filed a complaint na sinasabi, they filed a petition for certiorari na mayroon pong prayer na temporary restraining order immediately.
So ano yung temporary restraining order? Na wag na daw pong magpatuloy, wag na daw pong sundan, or i-cancel, i-cut. Ito nga pong tinatawag na mini trial ng impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Kasi yun naman yung term nila, mini trial, which is hindi naman po mini trial yung ginawa ni Jinky Luistro. Sabi ko nga sa inyo, yung kanyang ginawa dyan po ay nagkandak lamang po sila ng hearing para malaman kung may probable cause or hindi kasi hindi naman sila manghuhula in the first place. Alam ka naman, hulaan nila, ay ito, baka walang ganito, baka may ganito. 'Di ba? Ang pangit naman nun. So, walang defense si Sara Duterte para may maikumpara. So, that's why I think itong si Sara Duterte, mas pinapabalis niya lang yung process na bibigyan siya ng probable cause. 'Di ba? Gets ninyo? Mayroon na yan. I think itong si Sara Duterte probable cause tapos ihain na yan sa plenary. Pagbubotohan na yan ng 1/3 votes at iakyat na yan sa Senado. Kasi yes, totoo naman na yung Senate ang may karapatan na mag-conduct ng trial. So dito, parang pre-trial pa lang to. Kagaya ng nangyari sa confirmation of charges ni former President Duterte, parang pre-trial pa lang din yon. Ihain yung kanyang defense, ihain yung kanyang ebidensya sa mga taong nag-file ng complaint sa kanya. So parang pre-trial, hindi pa dyan nahusgahan. Sa pre-trial hearing chamber, itong si former President Duterte na guilty. Parang katulad lang din dito kay Sara Duterte, hindi ka naman sinasabing guilty. Iharap mo lang yung defense mo para merong pagbasihan ang House Justice Committee sa mga complaints na ipinupukol na ibinabato against sa'yo. Gets ninyo mga minamahal? Tapos ang gusto ninyo ay pa-restrain? Ipa-cancel yung mangyayaring hearing sa February 14? Oh my goodness, akala ko ba malakas? Akala ko ba inosente ka? Di ba ikaw nga yung mukhang nang-aabuso dito tapos feeling pa-victim ka? Ngayon, ano yung sabi ni Leila de Lima? Leila de Lima, may pa-bloodbath pa, takot naman sa committee hearing, which is totoo. Di ba? Si Leila de Lima nga, hinarap niya yung mga yung mga fabricated case, hinarap niya yung mga ikinaso sa kanya na gawa. Yeah, fabricated. Bloodbath. Hinarap niya lahat. Hanggang sa nakulong siya at napatunayan na siya inosente. Diba? Ginamitan lamang siya ng mga, tawag dito, ginamitan siya ng mga peking witness, diba? Ng mga peking taong magte-testify against sa kanya. Talagang fabricated talaga eh. Pero hinarap niya, hindi siya tumakas, sumagot siya. Diba? Sumagot itong si Leila de Lima. Kaya nga gets ko si de Lima sa kanyang term na may pa-bloodbath pa. Takot naman sa committee hearing, which is totoo. Akala ko nga itong si Sara Duterte malakas. Akala ko nga itong si Sara Duterte magaling. Akala ko nga itong si Sara Duterte matalino. Ilang pa bang beses kang bibigyan ng due process? Noon, yan din yung hiningi mo. Ano yung sabi niya noon, mga minamahal? Sabi ba naman niya, hindi sinunod ng mga complainants ang due process, so dapat i-declare yan na unconstitutional. Sinunod sila ng Supreme Court. Ngayon naman, nang direct filing ka sa House Justice Committee na yung House Justice Committee ay mapang-abuso sa kanilang kapangyarihan, like what the F ka na lang, Sara, may alam ka ba? Or talagang umiiwas ka dito sa accountability at sa transparency? I am just asking. Umiiwas ka ba? Or natatakot ka? Or wala ka talagang maisagot? Gusto ko lang maklaro. Tapos tatakbo ka pang presidente. Anak ng weteng, anak ng teteng yan. Di mas lalong pinahirapan mo pa yung mamamayang Pilipino. Kung yung pagnanakaw mo di umano ay sinagot mo na lang yan sa tamang forum, kasi di ba nagmamataas ka noon, ready kami lahat. Kala ko nga ready eh. Tapos hindi naman pala. Ano yun? Meron bang ready na nagtatago sa saya ng Supreme Court? Meron bang ready na nagtatago sa kanyang mga lawyer? Siya mismo, lawyer siya? Diba? Gets ninyo, mga minamahal? Kaloka. Tarantado yarn.
Diba? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ingat mga kababayan.